What's up mga kababayan, News That Matters here. Dito sa video natin ngayon ay ating panoorin o pakinggan itong mga nagbabagang balita. Hindi na natutuwa ang mga men in uniform natin sa mga ginagawa ng bangag na administrasyon. Nawika nga ni Cadado wag pa sisiguro itong si Tambalos Romualdez na sakop niya lahat ang mga nasa AFP at PNP dahil marami pa rin sa mga ito ang matino at nasa tama ang pag-iisip. Na ngayon ang sistema mga kababayan, hindi lang ang kaba ng bayan ang gustong galawin, itong si Tambalos, kundi pati ang mga kapulisan at kasundaluhan. Grabe. Kung kaya naman ang wika ni Cadado kapag nangyari yon, kailangan na talaga mag-angklas, Mag-people power na. Pero bago ang lahat mga kababayan, huwag niyo po sana nakalimutan mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. At yun na nga mga kababayan, pati nga itong si Senator Kiko Pimentel hindi na nga natutuwa, Nagsabi na rin na makialam na mga kababayan. Huwag nang hayaan na lumala pa itong mga ginagawang pagnanakaw di umano, itong si Tambalos Romualdez, Zaldico at mga iba pang nasa lower house. Kung kaya naman hindi ko na patatagalin pa, ito na ang buong video. Kala ninyo kakampi nyo? Kala ninyo kakampi nyo yung AFP tsaka PNP? Mga sa gobyerno? No, 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 no. Hindi nyo kayo marunong talaga sa leadership Hindi nyo alam, hindi nyo nababase. Yung mga PNP tsaka AFP, kakampi namin. Kakampi ng taong bayan. Kala ninyo? Ikaw tamba, kala mo? Isang lahi, isang bansa, ipaglaban natin. Hindi yung matatakot kayo sa mga animal na yan. Sino ba yan? Si Bongbong Marcos, wala yan nung bago natin binoto. Ako binoto ko. Sinayang mo yung boto Sino ba yan? Wala naman siya Talunan ng pagka-vice president. Humingi ng tulong, binoto. Sige, ngayon, hinihinga natin ng konting panahon na magpa-drug test siya, bigyan niya ng pagkakataon yung taong bayan na sabihin yung hinanaing. Walang pakialam kaya nga, walang kakwenta-kwentang tao. Ginamit niya si Inday Sara, ginamit niya mga Duterte para magkapwesto. Ano gagawin nila kay Inday Sara? Titirahin nila, patraidor, tarantado mga yan. Inayupak. Yung tatay ni Inday, pinalibing yung tatay niya. Anong ginawa niyan? Patitira niya sa ICC, mga tarantado talaga. Mawalang kwenta ang Pilipino yan. Tapos yung ibang Pilipino naniniwala sa kanya. Sige, magsama-sama kayo. Sama-sama kayo. Ano gusto nyo? Sa inyo Luzon? Hindi, alis kayo sa Luzon. Bigyan namin kayo isang maliit na isla. Si Senator Pimentel po nananawagan na din sa mga Pilipino na members ng PhilHealth at mga mag-inay na. Alam nyo, sinabi ko sa inyo pagka yan, ang reading ng mga tao babaliktad na, matatalo na, mararamdaman ninyo yon kasi yung mga politiko na talagang nakaupo, magtatalo na abandon ship. Isa-isang maglalabasan niya na matatapang at babatikusin ang administrasyon. Mararamdaman niya yon. Kaya kung babasahin ninyo, pagka naglilitawan yung mga politiko, senator, congressman na nagsasalita na, ang basa nila yun din ang basa natin na siguro nakikinig sa atin sa vlog natin hintayin nyo when we take command of the armed forces and the PNP, when the people of the republic take command of the armed forces and the PNP. Pwede ba yun? Pwede. Sino ba nagpapasweldo sa kanila? Tayo. Sino ba ang dahilan bakit ginawa sila? Tayo. Ano ba yung nakalagay sa konstitusyon na to serve and protect? Sino ang poprotektahan nila? Tayo. Ano ngayon? Bakit kalaban natin? Kaya magkaalaman yan. Mga kababayan, we have to take command of the armed forces and the PNP to show the power of the Filipino people. Kaya ang isang bansa na yung mga tao hangal, hindi alam yung kanilang kapangyarihan, mamumunini at maghahari-harian ang mga kriminal, ang mga magnanakaw, ang mga kurap, ang mga abusado. Ang ginagawa lang namin ngayon sa FGF,
Kaya nga kadado parang nagiging normal na lang ang nakawan sa loob ng Malacanang. Kaya oras na talaga para kumilos na mga kababayan. Mag-alsa na, no? Mag-people power na. Sapagkat kung nagiging cycle na lamang, wala talaga tayong kapag-asa na bumangon pa. Malulugmok tayong mga ordinaryong mamamayan habang itong mga politiko nagpapakasaya sa paglulustay ng kaban ng bayan. Tinutuwid namin. Pinapakita namin yung kapangyarihan ninyo mga kababayan. Kaya huwag kayong nagpapatakot, huwag kayong natatakot. Kunwari lang yan, pero mga yan, nangangatog na. Yung mga itlog nandito na sa lalamunan, kinakabahan ng mga yan. At lalo na pagka tayo nagdeklara ng death penalty, akala nila di natin kayang gawin, kaya natin gawin yun. In an atmosphere of a revolutionary government, we can declare death penalty, we can declare anything under the sun. Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaksyon itong mga pahayag ni Senator Aquilino Pimentel sa isang interview na kung saan nananawagan na siya sa taong bayan na mag-ingay, makialam na sa nangyayaring kabalastugan sa ating bansa, lalo na sa budgeting. Okay, so ito, vlog ni Jones Day Channel, panood ko, maganda. So pakinggan natin ito at bigyan natin ng reaksyon. Ito, hindi na nakapagpigil si Senator Coco Pimentel. Nananawagan na mag-ingay. Mag-ingay na po ang mga member ng mga PhilHealth, ang mga health advocate, dahil nga po, winalang hiya itong budget ng Pilipinas. Winalang hiya po ng ilang mga senador, ilang mga congressman. At hindi na po si Senator Coco Pimentel, medyo malumanay magsalita, pero napipil ko, galit eh. Galit yung mama. At nananawagan na nga, mag-ingay na. At hindi lang yon. Pumunta po sa Supreme Court, questionin itong mga pinaggagawa nila sa budget ng Pilipinas. Pag-usapan po natin yung ginawa rin ni Grace po. Kaya po maganda pong pag-usapan yan. Pakinggan po muna natin itong interview kay Senator Coco Pimentel. Is that lawful? That's a good question. Kaya sinabi ko nga rin yung interpellation ko, we are inviting another. Yung question ni Ted Pailonga, is that lawful? Yung zero budget ng PhilHealth. So ang sagot ni Coco Pimentel is, pakinggan natin. Before the Supreme Court, especially from health advocate. Kasi number one, sasabihin nga ng health advocate, may mandato nga to rin eh. Hindi tinunod. Ziniro pa. Hindi lang sa binawa nun, ziniro pa. So, maganda tanong, it can be done. Kasi dalawang nagpapaggaan batas. Isa about the budget, isa about tax collection and the health and the remittance for health. So yung pangalawa, very specific yung pangalawa actually. Para sa akin mas specific law yung sinasabi mo na ito yung formula para ito yung halaga na ibibigay mo sa PhilHealth. Very specific yun. Kaysa sa budget law na general. So, wala na po sa tingin ko. Kailangan na itanong na sa court kung pwede bang gawin itong ginawa ng Kongreso or ano na talaga. Mag-ingay na po ang mga matatamaang mga membro ng PhilHealth or ang mga health advocate. So yun, narinig. So very clear, mag-ingay na ang mga maapektuhan na PhilHealth members. Tayo lahat eh. Under po sa Universal Healthcare Law, mandated po na lahat ng Pilipino member. May mga Pilipinos na hindi makakayang magbayad ng contribution, yung indirect contributors, mga indigents, mga senior citizens, mga persons with disabilities. Siniro budget. Anong mangyayari sa PhilHealth? Dahil hindi naman maka-contribute ang maraming Pilipino. So yung subsidy sana ng gobyerno, yun na yung contribution ng mga indirect, yung hindi makakaya, siniro. Alagang matindi ang ginawa. Mag-ingay na po. Paano mag-iingay? Pumunta sa EDSA. Magtipon-tipon. Halimbawa, yung mga may asosasyon dyan, mga NGO, kung saan ang advokasya nila ay tungkol sa kalusugan, sa health. Kahit 10 lang kayo, punta kayo sa EDSA, magtipon kayo ron, mag-ingay. Yun po ang sabi ni Senator Coco Pimentel. Ulitin natin. So, wala na po sa tingin ko. Kailangan itanong na sa court kung pwede bang gawin itong ginawa ng Kongreso or ano na talaga. Mag-ingay na po ang mga matatamaang mga membro ng PhilHealth or ang mga health advocate. So yun po.
Napipil nyo rin ba si Senator Coco Pimentel? Galit na eh. Kaya lang, hindi siya yung taong sumisigaw, di ba? Yung nagwawala, hindi siya ganun eh. Kilala naman natin, matagal na. Ganun talaga siya magsalita. Pero napipil ko, visit na yung tao. Dahil mayroon na pala siyang demanda nakaraang taon dito po sa budget ng 2024. Meron na siyang demanda, kaya lang, walang desisyon hanggang ngayon. Pending. Matatapos na yung taon, December na wala pa rin desisyon. Doon sa mga hinain niyang mga reklamo na sa tingin niya ay unlawful. No? Ang petisyon o reklamo ni Senator Pimentel, yung 2024 budget, yung biglang lumobo ang unprogrammed funds. Naging 800 billion. So, yung unprogrammed, parang yun na yung mga pork barrel nila ngayon. So, tama. Itong si Jones Day Channel na matatapos ng taon, wala pa rin action ng Supreme Court. So, ito na naman, budget for next year, lumobo. Grabe no mga kababayan, talagang sobra na ang korupsyon nitong sinatambalos, no? Natama nga winika ni Kadado, mga kababayan, na dapat unang pilayin itong nasa House Speaker sapagkat siyang may hawak ng ating kaban. Nakamukha niyan mga kababayan na papaikot niya ang mga Kongreso at Senado sa kanyang mga kamay with no or less effort, no? Grabe. Na naman, dagdag bawas, at ang malaking reklamo is yung PhilHealth, zero. Binawasan ang education budget ng 22 million. Tapos naidagdag yung AKAP, pinaghati-hatian na lang ng mga kongresista at senador. Grabe. At naulit na naman ilang times, ilang beses po na ang konstitusyon, ang batas ng ating bansa ay winalangya na naman. Yun ang term ko eh. Hindi na po sinusunod yung batas ng mga Kasi sila yung gumagawa ng batas, sila rin ang sumusuway sa batas. Okay, magbasa tayo ng mga comments. Princess Garcia, lahat ng employees, even employers are paying PhilHealth contribution regularly. Abay, milyon ang magproprotesta nito, praying na maisama ito sa concern ng INC at ibang religious group at magsama-sama sana sila para ipagtanggol ang pera nating lahat para mawala naman ng korupsyon. Yan ang reason kaya ayaw nila sa hindi magnanakaw. So, mas gusto nila yung kapwa nila magnanakaw. Sabi na isa, dapat talaga mag-people power na. Sobra na kagahaman ng gobyerno na ito. Marlboro Bulyosos, tayo na mga Pilipino, sobra na ito. Francis Grace, sana mag-people's power na sana. Marieta Aborca, yes na yes. Mag-ingay na tayo lahat ng mga pundo ng department. Good morning, peoples. Annalyn Blas, people power na bago maubos ang kaban ng bayan. Relieda Gakan, mga senior citizens, gising na. Zero budget PhilHealth. Ito yung kawawa, ako, senior citizen naman kaming mag-asawa. At salamat sa Diyos at kaya pa naming tustusan ang aming maintenance, pang-hospital, kaya namin. Ma-hospital man, makapagbayad pa kami. Papaano yung karamihan? May nabasa nga akong comments na hospital, 20,000 ang kanyang bill. Ang binayaran lang ng PhilHealth, 2,000 lang. Ganon din kailan ba yung na-hospital ako? Last year. Ganon din mga more than 20,000 din. Nung tinanong ko, PhilHealth, magkano? Gamay man, kuya. Mga 2,000 lang. Ganon kaliit ang share ng PhilHealth. Hindi mo maramdaman yung tulong Akala mo, walang pera ng PhilHealth, yun pala. 89.9 billion yung excess fund nila na kinuha ngayon ng gobyerno. So, tapos, Kaya nasa pamamalakad talaga yan. Huwag nilang idamay ang taong bayan sapagkat maraming pangangailangan ng mga ito na dapat ang linisin ng mismong ahensya. tapos ito pa, bagong kontrobersiya. Mabuti na lang, binuking ni Dr. Tony Liachon. May plano palang PhilHealth na mag-Christmas party ngayong December, tapos anniversary celebration nila next year, February, na booking yung 137 million na budget. So ngayon na booking, dinidinay na nila, hindi pa naman approve
Wala pa yan. Paano kung hindi na booking? Di tuloy-tuloy. Ganyan po ang kalakaran sa PhilHealth ngayon at iba pang ahensya ng gobyerno. Nakakadismaya. So, salamat, Senator Coco Pimentel, sa inyong panawagan sa taong bayan na mag-ingay na. So, ano ba yung pag-iingay? People power na. I don't know kung anong ibig niyang sabihin. Kaya, ito mga kasama ko, unahin nyo ha. Ay, napag-utusan lang po ako. Oh. Masira ulo. Oh, magpadala kayo na maghahamon sa akin. Pero sumungkit mo na sila ng buko ha. Okay. So, mapaplug. Kay watching from London, Duchess. Lakad din nyo, God will protect you always. Thank you. Rod, watching from Kuwait. Alam nyo, ang lakad namin, papunta kami ng Krame. Papunta kami ng Krame. Kakatukin namin yung mga general doon at saka sa AFP, pupunta na rin kami. Kakatukin namin yung mga general na magpagkita kami. Mga bossing, kamusta ba yun? Ano ba talaga? Saan ba kayo talaga? Diba? Wala naman wala namang masamang bisitahin yung mga commander dyan. Oo. General Marbil, tsaka mga PNP, kamusta na ba kayo? Ano ba talaga nangyayari? Bakit mga taong bayan sinasabi, binayaran kayo? Ayaw namin maniwalang binayaran kayo. Ayaw namin maniwala. Kaya nga wala ebidensya eh. Ganon din doon sa AFP. Mga commander, ano ba nangyayari? Bakit ganon? Ang bakal-bakal nyo mag-isip. Hinihintay pala yung taong bayan. Kasalanan pala ninyo mga kababayan. Kasalanan nyo kasi yung magrarally kayo 5,000. Sir, marami na sir. Talaga, marami na sir. Ilan? Sir, meron ng mga 200. Sir, may 200 na sir. Anong marami ba yung 200? Sasabi ko marami ba yung 200? Sir, kahapon sir, 100 lang marami nga, di ba? Nadoble Ay, naku, Diyos ko. Kaya nga, sasawaan yung taong bayan, kakarali. Kaya pwede ba isang araw lang? 1-2 araw lang, tapusin natin, hindi yung ganito. Marami kasing magaling Ay, nako. Pag-isipin nyo yung janitor. Diba? Yung janitor, alam na alam kung paano gagawin. Sabo Celestial, haha. Less coin, more care, watching from Singapore. Ingat po kayo. Kita nyo, kakingin Singapore, no? Naiwan tayo. Ikaw nga. Ana, All, Ocampo, Linet, Galaxy, ingat po, watching from Singapore. Mangyan, hello po, sir, watching from Hong Kong, OFW, no? Kayong mga OFW all over the world, sama-sama kayo, organize kayo by chapter, by country. Kontakin nyo si Commander Kevin Duldulao. And then, pag-usapan niyo how you can help the FGF. This FGF will not go away because we're there to protect the Filipino family and then the Filipino barangay, yung mga naniniwala sa atin, kung in the event na magkaroon ng gera or magkaroon ng conflict within the country o kaya magkaroon ng sakuna. So, nandiyan na FGF. Right now, napipilitan yung FGF na, hindi napipilitan ano ba tamang word doon? Napupwersa? Na kinakailangan lumabas ang FGF kasi nga, grabe sitwasyon. Hindi pa ready yung FGF So, talagang ayaw namin pumapel kasi papel ito ng Armed Forces tsaka ng PNP. The two institutions will have to prove to the Filipino people na you are soldiers and policemen of the Filipino nation. You have to discern what is right and wrong. Alam ko marami sa inyo alam yung tama at mali. Alam ko marami sa inyo gigil na rin. Naramdaman namin yung kasi galing kami dyan sa loob. Nakakasama namin kayo. At marami kaming sa FGF na mga kasama ng mga retired na
sundalo at mga pulis, mga MUP nga. At sila, gigil na gigil din. And all they want is magandang patakbo ng Pilipinas. So, tayong lahat, ituwid natin, kung merong infraction sa Constitution, binayolate yung Constitution, betrayal, public trust, right to due process, binayolate, tapos nun, entitlement natin to life, liberty, and property, binayolate din, yung ginawa nila sa KOJC, yung ginagawa nila sa Makino, contempt nila. So, ituwid natin. We implement the Constitution, and then, in so doing, ayusin na rin natin. Para hindi na mangyari ang ganitong klaseng karumal-dumal na bangungot sa buhay natin. Kaya nga, good luck sa inyo ha. Minsan lang ako hingi ng tulong sa inyo, minsan lang ako tatayo. Tapos susunod si Commander Bukay, susunod lahat ng FGF, susunod lahat ng MUP, susunod ng mga Pilipino. Paano ngayon? Paano kayo matatalo nun? Kaya, pagdasal nyo, masama yung gising ko. Pagka masama ang gising ko, nantok pa yung kasama ko nantok pa, puyat pa eh. So, yun. Dulce Quanse. Nasaan siya? Alam niyo, pagka nagsabi ako, buong Pilipinas, sa buong mundo, lahat ng Pilipino, tatayo. Diba? Lahat ng Pilipino. Hindi yung mga tatanga-tangang Pilipino, hindi yung mga walang kwentang Pilipino, yung mga Pilipino na totoong Pilipino. Buong Pilipinas, tatayo. No, isang espiritu tayo. Hindi pwede. Baka ma-aksidente, huwag madaliin. Balyadir, Mindanao, Nanggabang. Thank you, Lisa. Kudos po sa night. Maricel, Madrigal, Supremo.